Mga ka-Republic, handa na ang entablado para sa nag-aapoy na Game 3. Kahit nanalo ang SMB sa Game 2 at naitabla nila ang series, nag-akusa si Chris Ross ng mga dirty plays laban sa TNT. Sinabi naman ni CJ Perez kailangan niyang kontrolin ang kanyang aggression para hindi siya mag-foul out. Asahan ng isang labanang puno ng tensyon. Dito natin makikita ang talino ni na Coach Chot Reyes at Coach Leo Austria sa pag-a-adjust nila sa umiinit na sagupaang ito. Gagamitin ni Chot Reyes ang physicality para sirain ang rhythm ng San Miguel. Kailangan naman ni Coach Leo Austria na palamigin ang ulo ni na Chris Ross at Jericho Cruz. Alam ng SMB coach mainitin ang ulo ng dalawang ito at kailangang laging ma-check ang emotion. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, lalo pang tataas ang emosyon sa Game 3 sa pagpapatuloy ng final series. Ang 60 fouls sa Game 2 ay patunay lamang ng isang mahigpit na labanan. Sa 60 fouls na iyon, 31 ang sa TNT, 29 naman ang sa SMB. At pagkatapos ng laban, nagpahayag si Chris Ross tungkol sa mga dirty plays ng talk and text. Ito ay pwedeng maging mitya ng apoy dito sa Game 3. Dahil sa sinabi ni Chris Ross, maaaring puntiryahin siyang lalo ng pisikal na depensa mula sa TNT upang ubusin ang kanyang pasensya. Kung magiging matalino ang SMB playing assistant coach, pwede itong pumabor sa SMB. Magiging malaking tulong para sa Beermen kung maagang malalagay sa foul trouble ang mga defender ng TNT gaya ni Gio Halalon at kahit pa si Calvin Oftana na natawagan ng technical foul sa Game 2 matapos magwasiwas ng siko. Inaasahan ni na Chris Ross at CJ Perez na lalo pang iinit ang sagupaan sa Game 3. Krusyal ang laro mamaya at malaking bentahe para sa kupunang makakakuha ng panalo. Dahil nga naging mahigpit ang mga referee sa pagpito, ang mga players ang dapat mag-adjust. Katulad ni na Chris Ross at Jericho Cruz o kahit si Gio Halalo ng TNT, gagamitin nila ang kanilang veteran experience, yung malagkit na depensa na di sila mapipituhan ng foul. Asahan na muling magiging matalas ang mga mata ng referee sa banggaan ng mga higante sa ilalim. Babantayan ng mga ito ang pagiging agresibo ni na Brandon Ganuelas Roser at Kelly Williams sa pag-box out kay Junmar Fajardo, at kahit si Junmar Fajardo mismo, aabatan ng mga referee ang kanyang galaw kapag nakikipag-agawa ng pwesto sa ilalim. At bawat pito ng referee sa mga big man ng magkabilang kupunan ay parang hatol na bitay para sa kanilang mga coach. Mas emosyonal si Coach Chot Reyes at di malayong matawagan siya ng technical. Gitna ng nagiging tensyonadong final series, isang malaking relief para kay Coach Leo Austria ang balitang good to go si Rodney Brondial matapos itong magtamo ng ankle sprain. Mahigit 3 minuto pa ang natitira sa Game 2. Kailangan siya ng SMB at this point in time na nagpapakita ang talk and text ng agresibong depensa. Bago siya nag-fouled out sa Game 2, nakapag-contribute siya ng 6 points and 12 rebounds. Napakalaking bagay ng 12 boards sa isang labanang ang nagwawagi ay ang team na nakakakontrol ng rebounding. Ang Game 3 ay magiging battle of cool heads. Kung sino ang mas may matibay na pasensya sa mga wasiwas ng siko at mga hip checking, sila ang kukuha ng panalo sa Game 3. Ang hip checking po sa basketball parlance ay yung pagharang ng balakang halimbawang nagbigay ka ng pick para sa kakampi mo. Anyway, para kay Coach Chot Reyes, ang 31 fouls ng TNT sa Game 2 ay hindi pagkakamali, bagkus ito ay statement. Statement na handa silang maging pisikal para manalo. Ang magiging adjustment niya rito sa Game 3 ay ang pagtuturo sa kanya mga players ng veteran fouling. Paano maging pisikal na hindi nagmumukhang dirty. Kung magagawa ito ng TNT, mawawala ang focus ng SMB. Sa panig naman ni Coach Leo Austria, kailangan niyang sabihan sina Chris Ross at CJ Perez na bitagin ang TNT. Kapag naramdaman nilang pisikal ang laro, kailangan nilang maibenta sa mga referee ang physical contact
para mapilitang pumito ang mga game official. Kung mailalagay nila sa foul trouble sina Brandon Ganuelas Roser at Kelly Williams, magiging open highway ang shaded area para kina CJ Perez at Don Trollano, lalong-lalo na kay The Kraken. Ngunit kung mababaliktad ang sitwasyon, ang SMB naman ang kakainin ng talk and text sa labanan sa ilalim. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Edwin Filizardo. Hindi raw kinaya ng TNT ang pang-aasar ni Jericho. Sa iyo rin, Ray Arabit. Good day, idol. Congrats daw sa SMB. Pero siya never forever. At sa iyo rin, Aurora Tolentino. Shoutout sa iyo, idol. Lagi kitang nakikita rito. Sa iyo rin, shout out Francis Palumayan. Sana raw masundan ang panalo ng SMB. At sa iyo rin, shout out Rosemary Juan. Good day, idol. God bless you din. At sa iyo rin, idol, shout out Borlagatan Donald. Nasa Singapore ito. Shout out, idol, sa laging panonood ng mga videos ko. At sa iyo rin, Enrico de Guzman. Kababayan ko ito sa Bawan, nasa Belgium. At sa iyo rin, shout out Danny Lumban. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.